Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa hapon na ito ang atin namang i-review yung minsan may nagtanong patungkol sa dinuguan sa pagkain. Kasi isa yan sa mga paboritong atakihin sa atin ng mga sulpot na sekta na tayo daw kumakain daw tayo ng dugo na mahigpit daw ipinagbabawal sa Biblia ang pagkain ng dugo. Pero wala akong malalang kumakain ako ng dugo. Ang alam ko lang dinuguan. Alam niyo ba ano yung dinuguan? Para lang yung ginataan. Halimbawa, ginataang manok. Yung manok, nilagyan ng gata. So, ginataang manok. Ngayon, yung karne naman, yung laman loob, nilagyan ng dugo bilang panlasa. Ang tawag naman doon, dinuguan. Yan tanong, yung dugo ba doon luto o hindi? Diba? So yan ang ating i-review sa araw na ito. Pakinggan nyo kung paano yan sinagot ng punto por punto. Ang kanyang magandang balita, yan ang isa niya sa una niyang itinuro sa kanyang mga alagad. Gawing alagad ko ang lahat ng mga tao, pati na mga hintil na siyempre kumakain ng dinuguan. Kumakain ng dinuguan. O anong utos na sa kanyang mga alagad? Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Halimbawa, nangaral ngayon si Apostol Pablo doon sa bahay nila Jando. Piyesta. Siyempre si Bro Jando nagkatay ng baboy. Siyempre tayo kasi lahat ng pwedeng maihanda, inihanda natin lalo na pag fiesta. O siyempre, yung dugo doon, sinalo ni Bro Jando, hindi naman niya inalay sa Diyos-Diyosan yun. Ang sabi ni San Pablo, yung inalay lamang sa Diyos-Diyosan na dugo ang kainin, ang hindi pwedeng kainin. Si Jando hindi naman sumasamba ng Diyos-Diyosan yan, hindi nag-aalay ng Diyos-Diyosan. Nagkatay siya ng baboy para may panghanda sa fiesta, nandun si San Pablo. Nagluto si Bro Jando ng baboy. Mayroon pa siyang pork chop, ganun, no? Limpo, tapos dinuguan, nilagyan niya, niluto, ginawang dinuguan. Nandun sa pagkainan. Tapos sabi niya, Brad Paul, or Brad Peter, salamat sa pagpunta nyo, nagustuhan po namin ang pangangaral nyo. Tanggap na po namin sa aming puso ang Panginoong Jesucristo. Halika, may inihanda kaming kunting salo-salo dyan sa hapagkainan. Kakain po ba kayo? Anong sasabihin ni San Pablo? Oo naman, dahil ganito. Oo naman, kakainin namin yan dahil ang sabi ng Panginoon sa amin, kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihahain sa inyo. Question, Bro Jando, naghanda ka ba ng dinuguan doon? Saan? sa pista na pinuntahan ka ni San Pablo. Maghahanda ako dinuguan. Masarap yun eh. Kinain ni San Pablo yun. Sabaga, nilalagyan, inaano ko lang ba, niano ko lang, para kasi mailarawan yung nais kong iparating sa inyo na mensahe. Kasi kung hindi siya kung hindi siya kakain, siya mismo sumusuway, siya mismo sumasalungat sa kanyang pinagtuturo. Yes, kasi sabi niya lahat ng pagkain pwedeng kainin. Tapos pag sinabi ni San Pablo, ay, dinuguan yan Bro Jando, di sasampalin sa ni Bro Jando. Ano ka ba San Pablo? Sabi mo lahat ng pagkain ay hindi marumi. Tsaka sabi ng Panginoon Jesucristo, lahat ng ihain sa inyo ay kainin.
So mapapahiya ang ano no, ang mensahero sa ano ni Kristo, sa salita ni Kristo. Tama nga, no? Nangangaral sila na pag kayo'y tinanggap sa isang bayan at binigyan kayo ng pagkain, kainin ninyo. Tapos pag sila'y pinaghandaan na kasi sila'y nagpunta sa bayang yon, tapos ayaw nilang kumain, o kaya tang sila nga mapapahiya nun kasi sila yung nangangaral eh. Galing ba na Junre? Tuloy. No, at isa pa, napaka linaw na uri no ng magpaparumi sa tao, hindi naman ang pagkain eh. Ang nagpaparumi sa tao ang lumalabas galing sa puso. Hindi yung kinakain galing sa pagkain natin. No, hindi na dun kasi yan ay sa batas lang yan ng mga Hudiyo. So lalayo tayo lalo kung isasayin pa natin yan. Pero biblically sa New Testament, sa panahon ni Panginoong Jesucristo, ang nakakaparumi sa tao hindi ng pagkain kundi yung mga salita na lumalabas galing sa ating mga puso. Yun ang nakakaparumi sa tao, hindi na pagkain. So siguro Bro Jando, medyo mahaba na yung diskurso ko. Yun lang siguro yung sagot ko Bro Jando, patungkol sa dugo or sa dinuguan. Yun. Sabi okay, Brother Jenry, sabi dito nung nagtanong, thank you so much, Brother Jenry. Ipapakita ko ito sa brother kong born again para matauhan siya. Salamat po, Brother Jenry. Mabuhay po kayo. Yun sabi niya. At isa pa, walang dinuguan hanggang ngayon na putahe sa Israel. Kung meron man nagluluto ng dinuguan doon, sigurado ako Pilipino ang gumagawa noon. At Pilipino rin ang kumakain noon. Pangalawa, walang Bible scholar ang nagpapatunay na dinuguan ang tinutukoy ng talatang yan. Kaya nananaginip sila ng gising. By the way, Brother Jeffrey Derecho, yes bro, okay lang gamitin yung araling pambiblia ni Nonoy Lopez. Meron ako niyan, napakaganda niyan. Apologetics book yan. Ano tawag ito? Merong Brother Nagdando, ba't ganyan yung screen? Ganito. Ibig sabihin yan, magbukas ka ng camera mo para yung screen ni Brother Junre, hindi yun ang nasa screen mo. Ganun pala yun. O yan, bukas na. O yan. Brother Ganda talaga niya, follow up about sa dinuguan. Paano kung SDA, may alam ako na naging bagong member ng SDA, nahatak ng asawa, yung mag-ama. Pero kumakain pa rin ng baboy. Anong gagawin ng SDA doon sa kanila? Pag sila nalaman, sila ay madidisciplinary action. Yan. Pero pag hindi sila nalaman, okay lang yun. Okay lang yun. Ang malaking problema doon, kung sila nagdadalawang isip, kumain pa rin, doon sila nagkakasala. Yan ay nasa 14:21 yata yun ng Roma. At teka lang double check ko lang baka ako kapag sila nag-aalangan? O nag-aalangan kumain dahil nagdududa, nagkakasala at sila doon. Sabi ganito, 14:21 ng Roma, mas mabuti pang wag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ang isang bagay kung yun ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kaya kasi ginajudge mo na yun eh. Ginajudge mo na yun. Kaya anuman ang iyong paniniwala, halimbawa SDA siya, o naniniwala siya na ang dinuguan pagkain at hindi masama, kinain niya, ito ang sabi ni Apostol Pablo, kaya anuman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Sabihin, sikreto mo na. Huwag mo na ipaalam, kumakain ka naman palang dinuguan eh. Huwag mo na ipaalam. Ikaw lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya dahil sa paggawa ng mga bagay na alam niyang tama. Yan. So, kung sa tingin mo, paano naging tama? Paano naging tama? Paano naging tama kung bawal nga yan sa SDA? Paano naging tama yun? Paano naging tama? Kung siya, SDA siya, alam niya naman na hindi naman yung tinutukoy ng ng Biblia.
Alam niya naman na nag-ICGCs lang yung mga pastor. Inilalagay ang ideya ng dinuguan, kahit lalo naman dinuguan sinasabi doon. No, hindi lang specific dinuguan, yung baboy ba? Yung baboy, o ganun pa rin. Halimbawa, meron bang mababasa sa Biblia na ipinagbabawal ang baboy sa mga Kristiyano? Wala rin naman eh. Wala. Dati, Sabadista ako dati, sabi ko, hanggat wala kang mababasa na ipinapakain ng baboy sa mga Kristiyano, ay hindi ako kakain. Yun ang aking katwiran dati. Ngayong meron ng The Voice Bible, may nakalagay talaga doon, pig, pinapakain. Ano sasabihin namin ngayon? Bugos yan. Tamo? Sabi namin dati, hanggat wala kang mababasa. Ngayon may mababasa na, dapat sana tanggapin nila. Ano ginagawa nila? Instead na tanggapin dahil meron nang mababasa, ang gagawin naman nila, bogus na translation yan. Tamo? Di walang palabra, di honor. Asa sinasabi nila dati? Na hanggat walang mababasa, hindi ako kakain. Ngayon, meron nang mababasa, dapat kakain na ako bilang respond doon sinabi mo na hanggat walang mababasa, hindi ka kakain. Meron nang mababasa, kakain ka. Ngayon, meron nang mababasa, anong sasabihin ng mga SDA? Kakain na ba? Hindi. Sabihin lang nila, hindi ako niniwala na dyan. Bogus yan. Dinasa na yung palabra, di honor mo doon. Wala. Tinan mo yung sabi ng ibang relihiyon. Hanggat walang mababasa ang Catholic, hindi ako maniniwala ang Catholic, tunay na iglesia. Meron ng Richard Baxter, nabasa doon na Catholic. Nag-Catholic ba? Hindi pa rin eh. So, walang palabra di honor. Yun. Ganyan kami mga Sabadista. Hanggang lang kami, pang-aasar lang. Wala ka, tinan mo itong ito. Meron ko example dito. Itong isang ito. Tatanong kung sino doon sinasabi ni Padre Darwin daw na leader ng SDA sa Luzon na na-convert ito Catholic. Walang sinabi si Padre na leader ng SDA from Luzon yun. Ang sabi ni Padre, isa siya sa mga nagpapakilalang Bible scholar ng SDA na convert. Ngayon, sinabi ni Padre ang pangalan, edi alamin mo yung background check mo. Kasi yun ang sabi sa amin siya daw ay isa sa mga Bible scholar. Background check mo. Ano sinabi niya? Bigay mo sa akin ng complete address. Ano yan? Death threat na yan At mo namin yung complete address niya. Alamin mo lang, binigyan ng pangalan, double check yung pangalan. Yun. So, ganyan talaga sa amin, te. Sinasadya namin na wag matrace ang totoo. Halimbawa, saan mababasa sa Biblia sinabi ng Panginoon, remember the Sunday to keep it holy. Panlilin lang yung ganyang uri ng tanong. It's misleading fallacy. So, yan, te, yun ang sagot namin, te. From Gina Umpat. Okay. Brother Junri, magandang gabi. Ipatuloy ko ang kwento ko. Pamangkin niya nagtawag ng healing priest. Ipadinig sa asawa ko ang prayer. Tapos sinabihan kami mag-pray ng Chaplet of Divine Mercy. Ako mismo ang nag-lead sa prayer. Kasama po anak ko, kapatid niya at mga pamangkin niya. Hindi pa natapos, nalagutan siya ng hininga. Ano ba ang ibig sabihin? At mayroon bang retaliation sa amin? Ano gagawin ko? Sana matulong. So, tatlo yung katanungan dito. Anong ibig sabihin? At mayroon bang retaliation sa amin? At anong dapat niyang gawin? Okay, sa unang tanong, anong ibig sabihin? Walang ibig sabihin. No? Walang ibig sabihin. Ang galing! Ang galing! Talaga. Tandaan po natin mga kapuntos, Diyos lang ang may karapatan kumuha ng buhay. No? So, nangyari pa yun during sa inyong panalangin. So, ibig sabihin, kalooban ng Diyos yun. Yes. Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Tanggapin anuman ang dumarating sa ating buhay. Ang buhay ng tao talaga may katapusan. No? Meron talagang time na yung buhay natin ay kukunin na ng Diyos. Okay? So, walang ibig sabihin nun, no? Ginawa nyo naman yung part nyo, no? Na ipanalangin yung taong may sakit. Pero, sana ang ginawa nyo nung time na nagsakit na siya, bago man lang siya namatay, pinasantalanahan nyo. Kasi yun talaga ang order ng simbahan. Kapag may sakit, no? Basahin natin ang Bible,
kapag may nagkasakit, kinakailangan talagang tumawag ng pari, no? Tumawag talaga ng pari kapag may sakit. Basahin natin sa Santiago 5:14 hanggang sa 16, ano? Utos talaga to ng Biblia. Kung kayo ay may sakit, ipatawag niyo ang pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis. Itong pagpapahid ng langis, ito yung santalana, no, yung anointing of the sick, sa pangalan ng Panginoon. Paggagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. So itong pagpapagaling nito, dalawang ibig sabihin nito, pwedeng physical, pwedeng sa spiritual, no? Palalakasin siyang muli ng Panginoon physically at patatawarin ang kanyang kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. So maganda yung ginawa nila, no, na pinalangin nila yung kanilang kapatid, pero kulang. Kasi walang pari. Dapat talaga may pari. At pinasantalanahan talaga dapat ang isang taong malapit ng mamatay. Napaka-importante po nun upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Bakit ba? Gaano ba ka-importante ang santalana? Yan ang ano kasi, para bang last plano ng Diyos, last plan of God sa kanyang mga tinawag na bayan, tayo, baga. No, kasi ayaw kasi ng Diyos na mayroong makapasok sa kanyang kaharian na mayroong kahit katiting o konting kasalanan. How much more kung mortal sin? Hindi natin alam, yung taong malapit na mamatay ay napakagrabe yung kanyang mortal sin. Hindi na makapagsalita, hindi na makapag-confess sa pari. So ano ang pwedeng gawin ng kamag-anak para man lang matulungan ang kaluluwa ng kanyang mahal sa buhay na nakaratay na sa sahig, malapit ng mamatay, na if ever man mamatay, at least mapunta man lang ng purgatorio. No, dahil nakita niya na talagang ang tao na ito ay talagang namuhay sa immoralidad. Nakita niya, halimbawa lang ano ang pwede niyang gawin? Hindi naman pwede siya ang mag-confess para sa kasalanan ng kanyang mahal sa buhay. Hindi naman pwedeng ganon. So yan ang huling baraha baga natin, na kahit papaano makatanggap tayo ng sakramento ng santalana. Accordingly, kay Brother Wendell, mayroon pong tinatawag na apostolic pardon. Ano bang ibig sabihin ng apostolic pardon? Lahat ng kasalanan ng taong nasantalanahan mapapatawa dahil sa sakramentong yan. Ganyan ka-importante ang santalana. Mamatay man siya na hindi nakumpisalan, at least napatawa ng kanyang kasalanan, at least mapunta pa siyang purgatorio. Kaya napaka-importante po ang santalana. Well, doon sa kapatid natin na nagtanong, no, na pinalanginan lamang nila ng 3 o'clock prayers ba yun, te? Yes, Divine Mercy. Divine Mercy. So, maganda rin yun kasi napakalaki din ang ano din ang promise ni God sa mga taong lumalapit sa kanyang maawaing puso. May promise diyan according sa account ni Sister Faustina. Noon ang lumalapit sa kanyang banal na awa ay talagang diringgin. So, mabuti naman yung ginawa niyo. Pero, siyempre, hanggang doon lang ang kaya nating nagawa. So, nasa Diyos pa rin ang hukom, no? Pero ang sa akin sana, no, sa mga nakikinig ngayon, no, sabi nga ni Bro Angel palagi, pag siya nagsasagot, umaabot na ng libu-libong na nakikinig nito, kapag ang mga mahal niyo sa buhay ay nakaratay na sa sahig, no, ibig sabihin, bedridden na, hindi na makapagsalita, hindi na makapunta sa pari para magkumpisal, make it sure bago sa bawian ng buhay, mapasantalanahan ninyo dahil sa apostolic pardon. Through that, lahat ng kanyang kasalanan ay mapapatawad pa rin. Kaya napaka-importante po yan, no? Sana sa mga nakikinig ngayon, tandaan nyo po itong aral natin na ito dahil napaka-importante po na ang aral na ito. Okay? So, yun lang siguro ang sagot ko, no? Hindi naman ako Diyos para malaman kung ano ang nangyari sa kaluluwa ng kanilang pinanalangin. So, patuloy ang pwede lang nilang gawin sa pangatlong niyang tanong, anong pwedeng gawin?
always pray for his souls, no? Palagi niyong isama sa rosaryo niyo at palagi niyong intention sa misa because the mass is the highest form of prayer. So palagi niyo pong ialay ang kaniyang kaluluwa sa misa, no? Kasi Diyos lang naman ang nakakaalam kung saan yun nakalagay ang kanyang kaluluwa. So hanggang doon na lang ako. So nagbabatay lang ako sa kung ano ang aral natin at hindi na ako pwede lumagpas pa doon. Retaliation ba? May retaliation ba daw? May retaliation. Walang retaliation yon kasi ang panalangin na ginawa hindi naman yung pag-utos, no? Yun ay paghingi. Kaya nga ang ginawa nyo is divine mercy. So humihingi kayo sa banal na awa ng ating Panginoong Jesucristo. Walang retaliation doon. Kaya sabi ko kaganina, walang ibig sabihin ng kamatayan niya. Talaga naputulan lang siya ng hininga. Kinuha na ng Diyos. No? So either nagustuhan ng Diyos ang ginawa niyo or hindi. For me, posible namang hindi niya nagustuhan, inanalangin kayo eh. Unless na lang siguro kung mayroon kayong ibang ginawang ritual doon sa pagpapanalangin niyo sa divine mercy. So ibang usapan 'yun. Pero kung yes, sige bro Angel, dagdagan mo. Yung nga palang Santana, linawin natin kung yung iba hindi masyado malalim na Tagalog yun, no? So, anointing of the sick po yun, kapatid. Anointing of the sick po yun, anointing of the sick sa English. No? Bro Angel, okay na ba yun, Ate Ayad? Okay lang, pero meron lang ako sasabihin, connected. Sige, te. Bali, meron po kasing, since connected sa Santa Lana or anointing of the sick, may mga sakit, may mga alagang may sakit na tumatawag ng pare at ang pare mismo may mga pare na hindi nakakapagdala ng ostya, nakakalimutan daw. Yun. Tapos meron naman pong iba na yung may sakit pero hindi ba malubha. Sasabihin ng pare, hindi naman malubha yan, hindi pa yan, pwede pa yan hindi anoint, ganon. Mayroon din ganong setup na, mayroon din ganong intindi ng mga maraming tao na, bakit i-anoint of the sick, mamamatay na ba yan siya? Parang ganon. Sana, ibahin na natin ang ating pananaw ngayon, kasi alam na natin yung tamang sakramento. Yun po, salamat. No, tama yun natin na misinterpretation lang po talaga ang iba, no? Dahil tulad nga dito yung anak ko, nagkasakit yung anak ko dito, no? Grabe yung ubo niya, yung dito pa siya sa Korea, nga sa Pilipinas na kasi pinadala na namin sa Pilipinas. So lumapit ako sa pare dito kasi yung doktor, yung pedya niya na palaging nag-check up sa kanya, ni-refer na kami sa malaking ospital kasi hindi niya talaga magaling sa gamot na binibigay niya. So kinakailangan na ng general check up. So lumapit muna ako sa pare, sabi ko, Father, no, kinausap ko yung pare namin. Siyempre, sabi ko niya, lalapit na po ako, Father, kasi hindi na magamot ng doktor. Ang layo kasi ng ospital dito na yung talagang yung sa general check-up malayo dito. Kaya sabi ko, hingi na lang ako ng Father, ng anointing of the sick para sa anak ko. Anong sabi ng pare namin dito? No, sasamahan na lang kita doon sa hospital kasi ginagawa lang namin ang anointing of the sick sa mga malapit ng mamatay. So, siyempre, alam ko na hindi niya totally alam yung aral, kaya hindi ko na lang siya kinontra. So, girinab ko na lang yung kanyang offer na tutulungan niya ako makapunta doon sa hospital. So yun na lang ang inaccept ko na lang, no? Pero gumaling yung anak ko sa sacramental, sa totoo lang. Sa oil. yun doon siya gumaling. Grabe yung na yun, no? Sinubukan din ako ng Diyos noon eh. Kasi pinagsabay ko naman yung sacramental saka yung syempre yung bigay sa doktor. Syempre grabe pala yung sakitan ng anak ko kasi kinakailangan na pala ng general check-up talaga, sabi ng doktor. Pero nung na sana namin, natulog lang yung anak ko, no? Sabi ko, pag gising niya, punta natin ng hospital. So, before siya natulog, pinahiram ko ng langis, pinainom ko ng langis, tubig, ganun. Pagising, gumaling. Gumaling na hanggang doon lang.
No, sige lang. Sige. Bro. Dito Bro Angel. Hindi, Pakisagot mo na to Bro Angel kasi kanina pa to si Sister no? Linawin din natin pala yung yun nga yung sabi yung pinag-uusapan nyo ngayon, no. Malinaw po yun, hindi baka sabihin ng mga tao kasi yung anointing of the sick para sa mga ano lang, para sa mga daing, hindi po. So hindi, para meron tayong batayan diyan, baka sabihin naman baka may nanonood na pare o nakikinig. Bro Jando, pakibigay mo nga tong talatan to na hindi lang sa hindi siya for dying. James chapter 5 verse 13 to 16, Bro Jando. Do I raise verse? Ito na nga yung binasa ko kanina Bro Angel. Yan nga yung binasa ko kanina. Do I reign version, mas maganda siya doon. Sa Do I reign. Sige, basahin natin sa Do I reign. Is any of you sad? Let him pray. Is he cheerful in mind? Let him sing. Is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So ang ibig sabihin dito Bro Angel, ang pinapapunta yung mga nagsakit, hindi yung malapit na mamatay. So kompleto yan. Kompletuhin natin. And the prayer of faith shall save the sick man, and the Lord shall raise him up, and if he be in sins, they shall forgive him. Ayun no? Yun ang sinabi ko kaganina eh. Di ba? Yung 14 bro, ibalik mo, kompleto. Yung 14. Is any man sick among you, let him bring in the priest of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith shall save the sick. Okay. Posta idol bro, yun yung anointing of the sick talaga. James chapter 5 verse 14. Anoint him with oil, no? By the priest. So, napakalinaw. Pero tandaan natin, yung sinasabi niya sa yung una, any man sick among you, no? Wala siyang sinasabing any man dying. Dying. Wala sinabing dying dito. So, linawin po natin, biblically, hindi lang po yun. Kahit nga actually, meron din pari no na ikwento niya yan. Nagpaano yung top the sick yung isang may sakit sa isang probinsya daw. Natawa ako kasi inanoint niya daw, hindi dying. Talagang nagpaano siya. Pinunta ni Father, sabi niya, doon sa talk niya. Later on, alam mo, mga how many days, pinuntahan niya si Father, dinala ng manok. Dinala ako ng manok. Sabi niya, bakit? Sabi daw ni Father, kasi po nung inanoint niyo po yung may sakit kong nanay or tatay, gumaling po siya. In other words, hindi siya dying Natawa siya kasi talagang sa probinsya, di ba, yun na kaya yung manok daw binigyan. Si Tata din, Brad Tata, ganyan, may mga problema, may nasiraan sila or something, na-anoint din siya. Yung kuya ko Bro Angel, di ba sabi ko dati dito na ipanalangin niyo yung kuya ko kasi sa hindi ko nakakaalam talagang grabe na talaga yung kuya ko, sabi nga ng doktor ay baka maano na siya. No, pero ako talaga nagpilit, sabi ko, hangga't nakakalakad ka, pumunta ka sa pari, mag-confess ka. Ngayon, ang nakonfesan niya yung pari pa namin na kilala namin. Ang ginawa ng kuya ko, nagtalokbong siya ng kumot kasi nahiya siya. Nagtalokbong siya ng kumot, then after nun, sinantalanahan siya or inanointing siya of the sick. Yung kuya ko ngayon, bumalik na yung katawan, dandahan. Praise the Lord. So, hindi praise the Lord. Sa mga dying So lahat ng may mga kamag-anak may sakit, tumawag na po kayo ng pare. Huwag yung isipin na para sa mga dying lang yan. No, yes, oo. Biblically, anyone among you, sick lang po. Lahat na may sakit, baka naman hintayin pa natin lumala bago tayo tumawag ng pare. No, pwede kasi magpagaling yan. At kasi dyan, pag binuo mo yan, may confession pa dyan eh. So kung makumpleto nyo po yan, hindi po for dying according to the Bible, hindi just for dying person. Yan po isa lahat na may kasakitan, tawagin niyo po yung pare, ipa-anoint niya. Tsaka yung divine mercy din po, pwede rin po yun dahil nga according to the diary of napakaraming sa diary ni Sister Faustina binanggit ni Jesus na sa mga may sakit, lalo na sa mga dying na yung divine mercy para mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan. So, yung po kapatid, additional information, hindi lang siya sa dying ang anointing of the sick. Salamat Bro Angel. At dito Bro Angel kay Teodoro Abuhero, Bro John Ray, pakitanong ni Bro Angel, anong CCC or anong paragraph sa CCC
na nagbabawal sa mga live-in partner. Salamat. Bro Angel? Yung fornication po ang tawag diyan, kapatid. So titingnan natin, tingnan mo diyan, bro, about fornication. So yun po yung live-in, kapatid, na ibig sabihin sex out. Basahin na lang natin yung 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 my first catechism. Saan na ba yun ito? Oh yes, yan ay paliwanag. Dito sa my first catechism, no, bumili kayo nito sa sa Lazada, mura lang to. Pwede kayong bumili nito. So dito sa my first catechism, brother, no, nakalagay dito sa page 118, no, the sacrament of marriage confers to graces, namely dito tayo sa impediments. Saan ba 'yon? Bandang huli. Sa bandang huli ba 'yon, ano? Bandang huli ba 'yon? Bago dun sa rights, bago sa right. Okay, bago sa right. Oh no. So dito. So wala dito ba 'yun sa ano? Sa graces of marriage or requirements for marriage, impediments for marriage yata 'yun, no? Yan. Impediments, no, sa impediments. So pag sinabing impediments, yung mga hadlang, no? After nyon, bro, after ng impediments. After ng impediments. Kasi marami to no? So crime, public propriety. So the clergy and religious cannot ito, no? So sacred orders are perpetually vow of chastity. So the clergy and the religious cannot contract a valid marriage. Before the impediments for marriage, sakto, before siya, this cannot exist. Yan. So before impediments, Yes, sa taas. Sa requirements, no? Requirements, pero yung huli. Requirements, pero yung huli? Okay, dito. There cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. So, sabi dito, those who live in, no? Those who live in or have only the civil marriage, kahit nga marriage pero kung civil lang, sabi dito, are public sinners. They cannot receive the Holy Communion nor the absolution until they marry in the church of separate one from the other. So dito po yan sa my first catechism. Brother, bili ka nito. Or separate one from another. Ngayon, CCC 353, bro. 353? 2353. 2353 CCC to. Dito naman tayo sa CCC paragraph 2353. No? Yan ang kasalanan na nagagawa kasi kaya hindi sila pwede magkaroon ng absolution. Okay. Live-in po yan. Yung fornication yan, yung nagtatalik po ng outside marriage. Okay, so dito po, no? Fornication yan. Fornication kasing kasalanan nun is carnal union between an unmarried man and unmarried woman. So hindi kinasal, ibig sabihin live-in lang. It is gravely contrary to the dignity of persons and of human sexuality, which is naturally ordered to the good of spouses and the generation and education of children. Moreover, it is a grave scandal. Ayan, grave scandal when there is corruption of the young. Yun, corruption of the young. So, tapos pornography and then prostitution. Okay na yun, bro Angel, yun lang. Yes, yun po. Yung mga sa live-in po. Okay. Ha? Okay na ba yun, Ted Meron na? pa dapat basahin? Hindi, yun na yun. 235. Yun na yun. Yun. Kay brother Teodoro Abosio, bro, no? My first catechism, bili ka nito para mabasa mo yung hinahanap mo. At sa 2353 ng CCC natin, nandun nakalagay, grave scandal yun. No, yun pong pagtatalik na hindi kasal. Tama rin po yan ng mga ng CCC natin. Maganda po yan kasi nandiyan nakapaloob lahat. Yan kahit kung nasa Maynila kayo, National Bookstore lang meron na. So kung ako, pinili ko National Bookstore lang So kahit sa National Bookstore or St. Paul, meron po yan, my first catechism. Basic lang yan pero napakarami. Pati yung General Confession nandyan. Kung lahat ng mga nakikinig ngayon nasa Pilipinas, punta kayo sa mayroon po yan sa mga religious items, religious books. Kahit National Bookstore lang po, kahit anong bookstore, mayroon din po yan.
My first catechism po, no? Salamat po. Yan, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre.